Tulungan niyo ako! Kahit na sino! Ay, naku po! Tumakbo ka, Dennis! Baka maabutan ka ng aswang! Dalian mo! Huwag ka nang pumunta dyan! Parating na sila! Ano ka ba naman, Cynthia? Napakagulo mo namang manood. Alam mo, nabibigyan na ako kakasigaw mo. Ay, kasi naman, masyado suspense at tensyonado itong pelikula ni Dennis. Talagang mapapasigaw ka sa sindak. Oo nga, talagang ang nakakatakot yung pelikula. Pero alam mo, mas nakakatakot yung mga hampas mo sa braso ko. Oh. Ang sakit-sakit ng balat ko. Sorry na. Talaga nadadala lang ako sa pinapanood natin. Ano nangyari sa babaeng yun? Bakit sumisigaw? Tingnan mo, may isa pang babae yung sumasakal sa kanya. Tulungan natin siya. Ay, bakit naman dito pa sila nag-aaway sa loob ng sinihan? Storbo naman tong mga to. Bes, parang buntis yung babae na sinasakal. Halika na, tulungan natin siya. Hoy, pwede ba? Huwag mo saktan yung babaeng yan. Maawa ka sa kanya, buntis siya. Pwede po ba? Tigilan niyo na muna ang panonood. Tulungan niyo na muna kami na awatin ng mga nag-aaway na to. Aswang ang babaeng to. Tulungan niyo kami! Saklolo! May aswang dito! May mga panahong nagkaroon tayo ng mga artistang iniidolo na kulang na lang ay ating sambahin. Minsan, akala natin ang magandang pinapakita sa atin ay totoo. Pero hindi naman pala. Kagaya ng isang pelikula, ang isang artista ay mapagkunwari depende sa kanyang role na ginagampanan. Kaya napaniwala niya kung isa siyang mabuting tao. Isang mapagpalang araw po sa inyo. Dear Aswang Diaries at Madam Venus, tawagin niyo na lang ako sa pangalang Cynthia, Tubong Masbate. Isa rin ako sa mga avid listeners ng inyong programa. Palagi akong nakaabang sa mga bagong video na inyong ina-upload. Nakaka-relate ako sa mga kwento ng ating mga kababayan dahil minsan sa buhay ko ay dumaan din ang pangyayaring hindi ko makakalimutan tungkol sa mga aswang. Sabi nga ng apo ko, bakit daw hindi ko i-share ang aking karanasan tungkol sa mga aswang na palagi kong kinikwento sa kanila? Kaya nitong Agosto at 13, 2025, araw ng Miyerkules, sa ganap na 3:00 ng hapon, inaisipan ko na simulang isulat ang aking karanasan na sangkot ang mga aswang. Pero take note ha, hindi siya basta aswang lang. Isa siyang sikat na artista ng mga panahon yon sa aming lugar. Nangyari ito noong 25 years old pa lamang ako. Pero maniwala ba kayo na may mga taong hindi kaagad tumatanda ang katawan dahil sa pagkain ng fetus? Mga aswang na nagbabalat kayong mabuti para makapambiktima. Anong sabi ng mga polis, Cynthia? Wala naman silang nakitang aswang sa loob ng sinihan. Yung babaeng buntis, nakunan siya. Sabi, simpleng away lang daw yun ng dalawang babae kasi wala namang palatandaan na hinatake siya ng aswang. Pero kitang-kita naman natin na mayroon siyang pangil, di ba? Saka sinasakal niya talaga yung babaeng buntis. Oo, nakita ko nga rin yun. Pero paano natin yan patutunayan sa kanila kung lahat ng mga galing sa loob ng sinihan ay sinasabi na simpleng away lang ng dalawang babae yun? Ladies and gentlemen, pasensya na po kayo sa mga nangyaring kaguluhan sa loob ng sinihan. Mayroon kasi nag-away. Napag-alaman namin na magkaaway pala ang dalawang yun dahil sa lalaki. Dito lang sila sa sinihan, hindi sinasadyang nagkita. Ganun ba yun? Hindi kayo naniniwala na aswang yung may kagagawan nun sa babae? Huwag kang maingay. Pakinggan natin siya. Pwede na kayong muling pumasok sa loob para tapusin ang pelikula. Pasensya na kayo sa abala. Marami sa mga manonood ang ayaw na sanang bumalik at pumasok sa loob ng sinehan dahil natatakot na. Pero nung dumating si Dennis ay nagkagulo na ang mga tao sa katuwaan. Lahat ay nagtakbuhan palapit kay Dennis. Paano nga ay napakaganda ng kanyang porma. Nakasuot ng long sleeves at pantalong maong at boots. Meron din siyang suot na Ray-Ban. Kahit gusto naming makalapit sa kanya, ay hindi namin nagawa sa dami ng mga fans na naroon na nauna nang nakalapit sa kanya. Idagdag pa na meron siyang kasamang mga alalay at security guard. Hinarap niya ang mga tao na naroon na parang sa isang iglap lang ay nakalimutan na ang nakakatakot na nangyari sa loob ng sinehan. Wala pong aswang!
Hindi po totoo yun. Nakunan yung buntis dahil sa pakikipag-away sa isa pang babae na katabi niya. Para patunayan ko sa inyo na walang aswang sa loob ng sinihan, papasok ako doon at sasamahan ko kayong manood. Oh, ano pang hinihintay ninyo? Sumunod na kayo kay Dennis. Bihira na ang pagkakataon na makakasabay ninyong manood ang inyong idolo. Ano sa palagay mo, Bes? Papasok ba tayo sa loob? Parang natatakot na ako eh. Baka bumalik ulit yung nakita natin. Kahit nandun si Dennis, malay natin baka idolo din siya ng aswang. Tama ka. Baka balikan tayo ng aswang. Huwag na tayong bumalik doon. Umuwi na lang tayo. Malapit na rin naman yung matapos eh. Mas mabuti na yung nakakasiguro tayo. Oo nga, hindi naman sila naniniwala na aswang yung nakita natin. Ngayon din yung dahilan kaya nakunan yung babae. Kayong dalawa, hindi na ba kayo babalik sa loob ng sinihan? Hindi na natatapusin ang pelikula. Hindi na po. Uuwi na lang kami. Wala namang naniniwala na aswang yung nakita namin. Oo nga po, hindi na lang namin tatapusin. Mahirap na makipagsapalaran. Tinatakot niyo lang dalawa ang inyong sarili. Tingnan ninyo, marami din ang niniwala sa inyo at ayaw na rin pumasok sa loob ng sinihan. Pasensya na po pero talagang natatakot na kami. Yung ibang mga narito naman desisyon naman nila yan na huwag na rin manood. Nagpasya nga kami ni Alicia na umalis na sa lugar na yun. Kahit gusto pa naming tapusin ang pelikula, ay hindi na kami bumalik doon. Kaagad kaming nagpunta sa terminal ng jeep na bumabiyahe patungo sa aming baryo. Nakasakay kami agad ni Alicia. Pumuesto kami sa upuan sa unahan ng jeep, katabi ng driver. Kaagad namang napuno ang jeep. Pero bago yun umalis sa terminal, ay napatingin ako sa paligid. Noon ko nakita ang babaeng nakita namin kanina sa loob ng sinihan. Ang babaeng aswang. Seryoso siyang nakatingin sa amin. Ay, ang ganda pa naman sana ng pelikula ni Dennis. Sayang nga lang at hindi natin natapos. Walang niya kasing asungin. Nakakainis, diba? Hoy, kanina pa ako daldal ng daldal dito, hindi ka naman sumasagot. Bakit ba? Iyon kasing babae na nasa sinihan kanina. Iyong aswang. Sinusundan niya hata tayo. Ayun siya. Sigurado ka ba, Cynthia? Nasaan ba? Ayun oh. Saan nagpunta yun? Wala naman na. Nasaan ba siya? Kanina kasi, nandun lang siya nakatayo at nakatingin sa atin. Pero ngayon wala na. Ang bilis naman niya nakaalis doon. Kumurap lang ako na wala na agad siya. Nako, Bes, baka naman kamukha lang niya yun. Alam mo, namamalikmata ka lang. Pero hindi ako maaaring magkamali. Tanda ko mukha ng babaeng nakita natin sa loob ng sinihan. Kasi maliwanag yung screen ng sinihan na tumama sa mukha ng babaeng yun. Alam mo, tama na nga yan. Alam mo, tiyak ko, umalis na yon nung mabulabog kanina. Hindi na yung susunod sa ating mo. Hindi na ako kumibo. Napabuntong hininga na lang ako nang muli kong tanawin ang lugar kung saan ko nakita ang babae kanina. Wala na nga siya doon. Nang ganap nang makaalis kami sa terminal, ay sakalang napanatag ang aking kalooban. Bahagya ko ring nilingon ang mga pasahero ng jeep sa loob para tiyakin na wala doon ang babae na yun. Dahil panay ang lingon ko sa likuran, ay naramdaman ni Alicia na parang hindi ako mapakali sa kinauupuan ko. Halos mabali na yung leg mo, kakalingon sa likuran na. Sino ba kasing hinahanap mo? Wala, sinisiguro ko lang na hindi na tayo nasundan ng babaeng yun. Ay, nakaka-bad trip talagang araw na to, no? Sinabi mo pa. Nagpunta tayo dito sa bayan para mapanood yung pelikula ni Dennis pero ganun na lang yung nangyari. Tapos ngayon, ayan, hindi ka pa mapakali. Huwag ka mag-alala. Maayos na ako ngayon, nakaalis na tayo sa bahayan. Lalo na nga at nakabili tayo ng magazine bago tayo pumasok sa sinihan. Ang gwapo ni Dennis, diba? Tingnan mo. Wow, oo nga. Sana makita din natin siya ng personal para masabi natin sa kanya na tayo yung #1 fans niya dito sa ating bayan. Oo nga kapag nakita ko siya sa personal, walang makakapigil sa akin. Lalapitan ko talaga siya at magpapakilala ko. Nang mapansin namin ni Alicia na ang mga kasabay din namin na pasahero ng jeep ay tahimik lang din na nagbabasa ng magazine. Mga tagahanga din pala sila ni Dennis, kaya naman nagkatawanan na lang kami ni Alicia. Makalipas ng mahabang oras ay nakarating na sa aming baryo ang jeep.
Bumaba kami ni Alicia at naglakad na lang kami papasok sa aming baryo. Nang dumaan si Mang Rolando na dala ang kanyang tricycle ay nagmenor siya. Pauwi na ba kayong dalawa? Opo, Mang Rolando. Sumakay na kayo. Pauwi na rin naman ako Naku, wag na po, Mang Rolando. Wala na kaming pambabayad sa inyo. Naubos na kasi yung pera namin sa bayan. Aba, hindi ko naman kayo sisingilin Meron na akong kinita sa pamamasada, kaya uuwi na ako. Kaya sige na, sumakay na kayo at malapit nang dumilim. Medyo malayo din ang papasok sa ating baryo. Halika na, Bes. Sumakay na tayo na makauwi na rin tayo. Napapagod na din ako maglakad eh. Ikaw na sa loob, ako na lang ang sasakay sa likuran ni Mang Rolando. Sige na nga, tayo na nga. Salamat, Mang Rolando Sige, tayo na. Siya nga pala. Ano bang ginawa niyo sa bayan? Nanood po kami ng bagong pelikula ni Dennis. Yung bagong pelikula na horror. Maganda naman po yung pelikula. Kaya lang, nung malapit na matapos ang pelikula nagkagulo na sa loob ng sinihan. Bakit nagkagulo? Anong naging problema? Mang Rolando, naniniwala ba kayo sa aswang? Oo nga, Mang Rolando. Totoong aswang, di ba? Oo naman. Noong mga panahong nagkaroon ng mga gumagalang aswang dito sa atin, isa ako sa mga tumugi sa kanila hanggang sa maitaboy sila palayo dito sa ating baryo. Bakit nyo naman naitanong? Kasi may aswang na nakisabay manood ng pelikula ni Dennis. Doon yung eksena hinahabol sila ng aswang. Doon sa loob ng sinihan, may babaeng nanonood. Sumigaw din siya. Paano sinakal siya ng isa pang babae? Nung tumulong kami ni Cynthia, nakita namin na yung babaeng sumakal, may pangil. Ayun, nagsisigaw kami. Tapos nabulabog lahat ng mga nanonood. Mabuti at hindi kayo kinagat. Anong nangyari sa babaeng sinakal? Nakunan po siya. Hindi naniwala ang mga pulis na ang may gawa nun ay aswang. Kaya hindi na namin tinapos ang pelikula. Umuwi na kami kasi natakot na ako. Mag-iingat kayong dalawa. Kung nakita nyo ng malapitan ng aswang, baka hindi na niya kayo tigilan. Isa yon sa mga nakakatakot na ugali ng mga aswang. Sa palagay niyo po ba masusundan pa niya kami dito, Mang Rolando? Malayo ng baryo natin sa bayan. Oo naman. Marami silang alam na paraan para hanapin ang mga taong may atraso sa kanila. Ibig bang sabihin nun yung ginawa namin isang malaking atraso sa kanila? Oo naman. Nakialam kasi kayo sa ginagawa niya kaya ituturing na niya kayong kaaway. Sa sinabi yon ni Mang Rolando ay muli akong kinabahan. Muli kong tinanaw ang paligid na aming dinadaanan. Ang mga kakahuyan at mga damuhan naman ay napansin kong gumagalaw ng umihip ang malakas na hangin. Maliban doon ay wala na akong nakitang kakaiba hanggang sa makarating kami sa aming baryo. Nagpasalamat kami kay Mang Rolando nang makababa na kami ng tricycle. Naghiwalay na kami ni Alicia. Umuwi na ako sa aming bahay. Nakita ko na wala ng mga taong nagpapagamot sa inay ko na isang albularya sa aming baryo. Pabadilim na rin kasi noon. Nang pumasok ako sa loob ng bahay, naghahanda na ng hapunan si inay. Magandang gabi po, Inay. Nandiyan ka na pala. Pasensya na po kayo. Ginabi kami sa bayan. Kasi po, nanood pa kami ni Alicia ng sine. Showing na kasi ng pelikula ni Dennis. Ay nako, Cynthia, masyado ka na nagiging panatiko sa artistang yan. Ano ba napapala mo dyan hindi ka naman yung kakilala? Pati ang kwarto mo, puro larawan na lang ng Dennis na yan. Hayaan niyo na po ako, Nay. Sa ganito ako masaya. Tsaka, wala naman pong masama sa pagiging avid fan ni Dennis. Ang masama ay nagiging hibang ka na sa artistang yan. Aba, hindi mo na nagagawa ang mga dapat mong gawin dito sa bahay. Merong mga gustong magpagamot sa akin wala namang mag-aalalay kasi wala ka. Huwag na kayong magalit, Nay. Hayaan niyo po, simula bukas tutulungan ko na kayo. Wala naman kaming lakad ni Alicia bukas. O siya, sige na. Kumain na tayo. Sabay na nga kaming kumain ni inay. Matapos ay ako na ang nagligpit ng mga pinggan na ginamit namin. Hinugasan ko na rin ang mga iyon bago ako pumasok sa aking kwarto.
Muli ay nakita ko ang malalaking larawan ni Dennis na nakadikit sa 4 na sulok ng aking kwarto, Madam Venus. Talagang pinapagpantasyahan ko ang kagwapuhan niya. Kahit sa aking pagtulog, yakap ko ang magazine kung saan siya ang cover nun. Mahimbing akong nakatulog. Malalim na ang gabi nang mapabalikos ako. Paano ay naramdaman ko ang malamig na hangin na pumasok sa aking kwarto. Naimulat ko ang aking mga mata. Parang may nakita akong tumalon palabas sa bintana ng kwarto ko. Bumangon ako bigla. Sinabi ko na nga ba't gising ka pa? Malalim na ang gabi kaya matulog ka na. Ang totoo po ay nakatulog na ako. Nagising na ako kasi parang may tao dito kanina. Pumunta po ba kayo rito kanina? Abay, hindi naman ako umaalis sa kwarto ko. Ngayon lang ako pumasok dito kasi malakas ang hihip ng hangin. Mukhang uulan pa yata. Naisip ko na madalas kang natutulog nang nakabukas ang bintana mo. Nakabukas nga ang bintana ng kwarto ko, Nay. Pero, ang alam ko po ay sinara ko yan kanina bago matulog. Paano nabuksan? Ay, sinara mo nga pero hindi naman yata naayos ang kandado kaya nang humangin, ayan, nabuksan. Ay, mabuti pa isara mo na ang bintana ng kwarto mo. Ayan at kumukulog na. Nagbabanta na nga malakas na ulan. Sige po, Inay. Isasara ko na to. Magpahinga na kayo. Lumapit ako sa nakabukas na bintana ng aking kwarto. Isasara ko na sana yon nang saglit akong dumunga para tanawin ang umaalulong na aso. Nakita ko na nakaharap sa aming bahay ang aso na para bang may tinitingnan. Kaya nung tumingala ako sa aming bubungan, ay nagulat ako nang bigla akong dambahin ng malaking itim na ibon. Gamit ang matutulis niyang mga kuko sa paa, ay kinalmot niya ako ng sunod-sunod, Madam Venus. Mabuti na lang at nasalag ko yon ng aking mga kamay. Kung hindi ay tsak na ang mukha ko ang makakalmot niya. Inay! Tulungan niyo ako! Mayroong malaking ibon dito! Sinasalaki niya ako, Inay! Cynthia! Anak! Nandyan na ako! Walang yakang ibon ka! Tikman mo ang buntot pagi ko! Ininda niya ang mga hampas mo, Inay! Buntot pagi ito. Kahit kampo ng kadiliman kapag tinamaan ito, kaya malalatay sa kanyang katawan. Lumayas ka na dito, walang yaka! Ilang malalakas na hampas pa ng buntot pagi ni Inay ang tumama sa ibong itim. Nang tamaan yun sa ulo, ay kaagad na lumipad palabas ng aming bahay. Kaya naman nagmamadali ko isinara ang bintana. Inayos ko na mabuti ang kandado noon. Noon ko napansin ang pagdurugo ng aking mga braso. Nasugatan ako ng matatalim na kuko ng ibon. Kaya kaagad na kumuha ng malinis na damit si Inay at binalutan yun. Huwag mo nga alisin ang nakabalot na damit para mapigilan ang pagdurugo. O siya, kukuha lang ako ng gamot. Sige po, Inay. Inay! Dalian niyo po! Ang hapdi na ng sugat ko! Oo, eto na ako. Dala ko na ang gamot. Langis to ng nyog at dinikdik na dahon ng suha. Maganda tong pampaampat ng dugo. Tiisin mo lang at medyo mahapdi ito. Sige na po, Inay. Gamutin niyo na ako para maampat ng pagdurugo ng mga sugat ko. Nang alisin nga ni Inay ang nakabalot na damit sa aking braso, ay tumagas ang mga dugo mula sa aking sugat. Kaya binuhusan ni Inay ng langis. Kaagad na kumulo ang langis nang sumayad yun sa aking sugat. Kasunod na lumabas ang maitim na dugo roon. Kaagad yung pinahid ni Inay nang maalis yun sa aking braso. Napabuntong hininga siya at iginala ang paningin sa aking kwarto. Nang makita ang isang balahibo ng ibon na nalagas, ay kaagad niya itong dinampot. Pinatakan din yun ng langis. Nagulat ako nang makita kong umusok ang balahibo at nasunog. Tama nga ang iniisip ko. Hindi pangkaraniwang ibon yun. Anong ibig mong sabihin, Nay? Ibong wakwak yung sumalakay sa'yo, Cynthia. Iyan ang katunayan. Ang mga ganong ibon ay alaga ng mga aswang. Pero minsan, meron ding mga aswang na nagaan yung wakwak. Kung ganun, totoo palang sinabi ni Mang Rolando na ang aswang kapag may gustong hanapin na tao ay madali niyang makikita kahit nasan pa yon. Ang manunugis ba ng aswang na si Rolando ang sinasabi mo? Opo, Inay.
Kasi nasabi namin sa kanyang pagsalakay ng aswang sa sinihan kahapon. Nakuna ng babaeng buntis. Meron pala nangyaring ganon. Eh bakit hindi mo sinabi sa akin? Tingnan mo tuloy ang nangyari. Kasi inay, akala ko hindi na ako masusundan ng aswang. Kami pong dalawa ni Alicia ang nakakita sa mukha ng babaeng aswang na yon. Sana'y walang masamang mangyari ngayong gabi kay Alicia. Kung binalikan ka ng wakwak, tiyak na ganon din ang nangyari sa kanya. Naampat na ang pagdurugo ng sugat ko, pero halos hindi ako nakatulog ng gabing yun dahil kumikirot pa rin ang mga sugat ko. Kinabukasan ay muli kong nilagyan ng langis ang aking sugat. Namamagana siya, pero kagaya ng sinabi ni inay, ay nawala na ang mikrobyong dala ng mga kuko ng imong wakwak. Sabay na kaming nag-almusal ni inay. Kagaya ng dati, kapag ako ay may nagawang mali, ay panay ang sermon ni inay. Tinanggap ko ng tahimik ang lahat ng mga sinasabi niya para hindi na kami magkaroon ng pagtatalo. Madalas kasi ay naiisip ko na tama naman si inay. Ako lang talaga ang sadyang matigas ang ulo. Aling Florida! Cynthia! Aling Florida, nandiyan po ba kayo? Tingnan mo nga kung sino yung tumatawa. Parang boses po yan ni Alicia, Nay. Nako, mas mabuti pang labasin mo na at ihanda ko na ang mga kasangkapan ko sa panggagamot. Alam kong may nangyari din sa kanya. Kaya maaga pa'y nandito na siya. Sige po, Inay. Oh, Alicia, bakit ang dami mong sugat sa mukha at braso? May malaking ibong itim na nakapasok sa loob ng bahay namin kagabi. Sinalakay niya ako. Bumaon sa kaliwa kong kamay yung mga kuko niya. Mabuti na lang yung kapatid kong lalaki pinalo siya ng walis tingting. May mga sugat ka rin pala, Cynthia? Oo. Pareho kayong binalikan ng ibong wakwak kagabi kaya pareho kayong nasugatan ng matatalim niyang kuko. Mabuti na lang at meron kayong mga kasama sa bahay. Eh kung hindi ay baka napahamak na kayo. Tulungan niyo po ko, Aling Florida. Ang hapdi ng mga sugat ko. Hanggang ngayon nagdurugo pa rin. Tingnan niyo. Oh, halika na at magamot na. Inihanda ko na nga ito kasi alam ko na rin ang problema mo. Kaagad na tinulungan ni inay si Alicia para gamutin ang mga sugat noon na patuloy ang pagdurugo. Kagaya ng nangyari sa akin ay lumabas din ang mga maiitim na dugo sa sugat ni Alicia. Kaagad yung pinapahid ni inay ng tela para hindi na bumalik sa loob ng sugat. Matapos na mailabas ang lahat ng kamandag ng wakwak ay sinulog ni inay ang telang duguan. Matapos ay bumalik siya sa amin at naupo. Muling nilagyan ng langis ang mga sugat namin ni Alicia. Kung natagalan pa ang pagpunta mo dito, Iha, tiyak na hahalo na ng tuluyan sa iyo. Ang dugo ng mikrobyo na dala ng kuko ng wakwa. Yun din ang nagsisilbing kamandag nila. Baka maging aswang ka pa. Naku, salamat po, Aling Florida. Iniligtas niyo po ako sa mas malaking bangungot. Mag-uwi ka na rin ng langis na may kahalong diniktik na dahon ng suha at kalamansi. Tuwing 3 oras ay ipapahiran mo ng langis sa mga sugat mo para madaling maghilom. Opo, salamat po. Tama yung sinabi mo kahapon, Bes. Sinundan nga tayo ng aswang sa terminal. At ngayon ko nalaman na totoo yung sinabi ni Mang Rolando. May atraso na tayo sa aswang kaya hindi siya titigil hanggat hindi tayo napapatay. Anong kailangan namin gawin ni Nay? Natatakot na ako. Baka kapag bumalik siya, hindi na kami makaligtas sa kanya. Humingi tayo ng tulong kay Mang Rolando. Isa siyang manunugis ng aswang. Alam niya kung ano ang mga dapat gawin. Tama yung sinabi ng inay mo, Cynthia. Puntahan na natin ngayon si Mang Rolando. Kailangan niya malaman yung nangyari sa atin. Lagyan ulit natin ng langis ang sugat mo sa mukha, Alicia. Para tuluyan ang tumigil ang pagdurugo. Sumang-ayon naman si Alicia sa sinabi ni inay. Kaya matapos na malagyan ng langis ang sugat niya sa mukha, ay umalis na kami. Nagpunta kami sa bahay ni Mang Rolando. Mabuti na lang at inabutan namin siya. Paalis na sana siya para pumasada ulit ng tricycle niya. Hindi na nagtaka si Mang Rolando nang makita ang mga sugat namin. Kahit hindi na kayo magsalita,
Alam ko na binalikan kayo ng aswang kagabi at siya ang may gawa ng mga sugat ninyo. Tulungan niyo kami, Mang Rolando. Natatakot kami na baka sa susunod ay hindi na kami makaligtas sa kanya. Baka hindi lang to ang abutin namin. Pwede ko naman kayong tulungan. Pero kailangan ay tulungan nyo rin ang sarili nyo. Kasi ang mga aswang ay sumasalakay ng hindi inaasahan. Hindi ko naman kayo palaging mababantayan. Kaya dapat ay lakasan nyo rin ang inyong kalooban. Lalo na nga at kayo ang target niya. Ano pong gagawin namin? Hindi nga namin alam kung paano lalabanan ng isang kagaya niya. Asin, bawang, dinikdik na dahon na suha, siit ng kawaya, matulis na bagay na yari sa pilak, buntot page, at mga benditadong armas. Ang mga yan ang pwede ninyong magamit panlaban sa mga aswang. Ang inay Florida ko ay mayroong buntot page. Tama kayo, Mang Rolando. Nang hampasin niya ang ibong wakwak, ay nasaktan yun at kaagad lumipad palabas ng bahay. Isang albularya ang inay mo, kaya alam din niya ang panlaban sa mga aswang. Bakit ka pa niya pinapunta dito? Para personal pong hingin ng tulong ninyo. Maaari nga po naming magamit ang mga bagay na sinabi ninyo panlaban sa kanya, pero pansamantala lang po yun. Wala pa rin kaming kakayahan na patayin ang aswang. Tama po si Cynthia, Mang Rolando. Kayo lang yung makakatulong sa amin. Marami na kayo naging karanasan kung paano mauhulit mapapatay ang mga aswang. Kaya nakikiusap po kami. Tulungan niyo kami. Sige. Kakausapin ko ang aking mga dating kasamahan para muli naming buuin ang grupo dito sa ating baryo. Para mahuli natin ang aswang na yon. Pero mas makabubuting magkasama na lang kayong dalawa sa iisang lugar. Sa gayong paraan ay hindi kami mahihirapang bantayan kayo. Bes, doon ka na lang pansamantalang tumira sa amin, oh. Habang hindi pa natatapos ang problemang to. Sige, Bes. Mang Rolando, baka meron kayong sandata dyan na pwede naming mahiram para maprotektahan yung sarili namin gaya ng sinabi niyo kanina. Kailangan naming tulungan lang aming mga sarili. Sige. May mga naitabi akong gamit dyan sa aking baul na pwede ninyong gamitin. Papahiramin ko kayo. Natuwa kami ni Alicia nang pumayag na si Mang Rolando na tulungan kami, Madam Venus. Kinuha niya sa baul na yari sa kahoy ang 2 punyal. Ipinahiram niya sa amin ni Alicia. Kaagad kong napansin ang kulay pulang talim ng mga punyal. Ayon kay Mang Rolando, ay naging gano'n na ang kulay ng mga punyal dahil na rin sa dami ng mga dugo ng aswang na bumahi doon. Ibinalot ni Mang Rolando sa pulang tela at ibinigay sa amin. Nangako siya na bubuuin ang grupo ng mga manunugis ng aswang. Kaya bumalik na kami ni Alicia sa aming bahay. Nalaman ni Ina ang napag-usapan namin. Ay, mabuti naman kung ganon. May makakatulong na ako sa pagbabantay sa inyong dalawa. Dito na po muna pansamantalang titira si Alicia para daw hindi na mahirapang magbantay si Mang Rolando. Iyon nga din ang iniisip ko. Hindi ko lang nasabi sa inyo kanina kasi umalis na kayo. O sige, magpaalam ka sa inyo at kumuha ka na ng damit mo. Maraming salamat po, Aling Florida. Sana ay maging leksyon na sa inyo yan. Kapag natapos na ang problemang yan, tigilan nyo na ang pagpunta sa kung saan-saan para lang masundan nyo ang idolo nyong si Dennis. Inay naman, bakit naman nasali sa usapan si Dennis? O bakit mali ba ako? Eh kung hindi dahil sa kahibangan nyo sa artistang iyon, hindi kayo dadayo sa bayan na para manood lamang ng sine. Eh di sana hindi kayo nagkakaroon ng ganyang problema ngayon. Pasensya na po, Aling Florida. Ako po yung nag-iya kay Bes na manood kami ng sine. Kung sana nanahimik na lang kami dito sa bahay, baka sakaling hindi pa kami namumroblema ng ganito. Ay, nagkataon na siguro yun. Alam kasi ng aswang na madilim ang loob ng sinihan, kaya doon ang biktima ng buntis. Kaso nga lang malapit sa aming pwesto kaya ganon. Ah, Cynthia, ikaw talaga. Nangangatwiran ka pa. Baluktot naman. Ang maganda mong gawin, tigilan mo na ang kaibangan sa Dennis na yan. Hindi ka naman yan matutulungan ngayong may problema kayo. Hindi na ako kumibo dahil hahaba lang ang pagtatalo namin ni Inay.
Kapag kasi tungkol kay Dennis na ang pinag-uusapan, ay naiingiritan ako kapag naririnig ko ang mga negatibong sinasabi ni Inay. Papasok na sana kami ni Alicia sa loob ng bahay nang mapansin namin ang malaking pusa na kanina pa naroon. Parang nakikinig sa aming pag-uusap. Hindi naman namin alaga ang pusa na yun. Itim na itim ang balahibo sa buong katawan. Malaki siya sa ordinaryong pusa, kaya bigla na naman akong kinabahan. Nang hindi na ako kumibo at nakatingin lang sa pusa, ay napansin ako ni Inay. Tumingin siya sa direksyong tinitignan ko. Ay, humihina na talaga ang pakiramdam ko. Hindi ko na napapansin na mayroon na naman nag-iispiya sa atin. Kaya nga kanina ko pa tinitingnan eh. Parang pinapakinggan ang pinag-uusapan natin. Kung ganun, subukan natin yung sinabi ni Mang Rolando. Kung totoo nga ang aswang yung walang yan. Sige, Alisa. Gawin mo na para makaganti ka naman sa ginawa ng aswang sa'yo. Batuhin mo na kasi. Naku, bilisan mo, Alicia! Alam yata niyang gagawin mo. Paalis na siya. Hindi mo ako matatakasan. Hindi asin ang ihahagis ko sa'yo, kundi malaking batong ibibigay ko. Walang yaka! Ang galing mo palang bumato, Alicia. Nasa pool mo sa ulo ang pusa. Halatang nahilo siya kahit nakatakbo. Sundan mo. Hindi yan makakalayo. Talagang asintado ako, Aling Florida, kahit hindi ko maigalaw yung isa kong kamay. Hindi ko na siya titigilan. Hindi siya makakatakas sa akin. Sige lang, Bes. Kasunod mo ako. Kung siya man ang aswang na nag-anyong pusa, ito na ang pagkakataon natin para makaganti sa kanya. Hinabol nga namin ni Alicia ang pusa na tumakbo sa bakuran namin na maraming malalaking puno. Hanggang sa matanaw namin na huminto yon sa tapat ng malaking puno. Parang galit na umaangil ang pusa. Mula doon ay lumabas ang babaeng nakasuot ng purong itim na damit. Ang buhok niya ay napakahaba na abot hanggang tuhod. Halos natatakpan na nga ng mahabang buhok ang mukha niya, pero nakikita pa rin namin ang nanlilisik na mga mata. Nagulat kami nang bigla ay kumilos ang kanyang buhok. Pumulupot yun sa katawan ng pusa. Sinakal ng buhok no ng pusa. Matapos ay ibinok ng malaking bibig at sinakmal ang pusa at nilinok ito ng buo. Naku po, pinatay niya at kinain ng pusa. Para siyang sawa na nilunok lang yon. Kung ganun, hindi niya alaga ang pusa. Kaya pala ganito umaangil yung pusa na makita siya. Nagkamali ba tayo sa pag-iisip na aswang ang pusa na yon? Oo, talagang nagkamali kayo. Kasi alaga ko ang pusa na yon. Sinabi ko na bantayan kayo. Mang Rolando, paano niya nalamang nandito kami? Ang mga mata ng pusa ay konektado sa aking mga mata. Lahat ng nakikita niya ay nakikita ko din. Kaya nang makita niya ang aswang, ay kagad kaming pumarito. Kasama na ni Rolando ang grupo niya. Kaya hindi ka na ngayon makakaligtas. Aswang ka! Mga kasama, paligiran natin ang aswang. Huwag nating hayaang makawala pa yan. Galit na galit sa amin ni Alicia ang babaeng aswang. Muli niyang pinakilos ang mahabang buhok para salakayin kami, pero hinarang na yun ni Mang Rolando. Sa braso niya pumulupot ang mahabang buhok, pero iwinasiwas niya ang hawak na itak. Naputol ang buhok ng babae, pero nagulat kami nang muling humaba yun at muling sumalakay. Tinuntriyan na kaming lahat. Nahati na sa magkakaibang direksyon ang buhok niya para sumalakay, pero dahil alam na ng mga naroon kung paano siya lalabanan, ay wala rin siyang nagawa. Isang sibat ang pinakawalan ng isa sa mga kasama ni Mang Rolando. Tinamaan sa katawan ng aswang. Tatapusin na kitang halimaw ka. Igaganti ko ang alaga ko na kinain mo. Mag-ingat ka, Mang Rolando. Para may sariling isip ang kanyang buhok. Alam ko na kung paano patayin ang mga kubot na kagaya nito. Hindi ka makakaligtas sa bendetadong itak na ito. Tapos na yung paghahasik niya ng lagim. Napatay din siya ni Mang Rolando. Tama ka, Bes. Ligtas na tayo sa galit ng aswang na yan. Kaya lang napahamak ang pusa ni Mang Rolando. Nagkamali tayo doon. Ikaw may kasalanan, Bes. Binato mo. Aba, hindi ko naman alam eh. Akala ko kasi siya yung aswang na nag-iispiya sa atin. Pasensya ka na, Mang Rolando. Ayos lang yon, Alicia. Wala na tayong magagawa doon. Ang mahalaga ay patay na rin ang aswang na yon. Hindi na siya makakapaghasik ng lagim dito.
Mabuti naman at madaling natapos ang problema nating ito. Ngayon ay makakatulog na rin tayo ng mahimbing. Kaya lang yung pilat sa mukha ko mukhang hindi na maaalis. Nandito na to hanggang sa pagtanda ko. Hayaan mo na yun, sis. Ang mahalagay buhay tayo. Nagbayad na ng buhay niyang aswang. Teka lang. Tingnan mo yung aswang. Parang hindi naman siya yung babaeng nakita natin sa sinehan. Oo nga no, parang matanda na yung aswang na to. Hindi nga siya yun. Ang ibig nyo bang sabihin ay iba pa ang aswang na yan sa nakita nyo sa loob ng sinihan? Opo, hindi siyang babaeng yun. Hindi namin makakalimutan ang mukha ng babaeng aswang na yun dahil sinundan pa niya kami hanggang sa terminal ng jeep. Kung ganon, ay iba pa pala ang aswang na ito. Akala ko pa naman ay tapos na ang problema natin sa aswang. Hindi pa pala. Oo nga po, Aling Florida. Bangungot talaga yung hatid sa akin na walang yung aswang na yun. Promise talaga. Kapag natapos na yung problemang to, hindi na talaga ako pupunta kung saan-saan para lang pumunta sa mga lugar kung saan ipapalabas yung pelikula ni Dennis. Kaya hindi tayo dapat maging kampante. Kasi ang aswang na nakita nyo ay pwedeng bumalik anumang oras. Di nagtagal ay unti-unti nang naging abo ang katawan ng aswang. Ganoon pala ang nangyayari sa katawan ng isang aswang na tinamaan ng bendetadong armas, Madam Venus. Natutunaw yon at nagiging abo hanggang sa tuluyang maglaho. Tanging ang damit na lang ang natitira. Kaya naman binuhusan yun ni inay ng gaas at sinindihan para matupok na rin. Matapos ay bumalik na kami sa aming bahay dahil ng pagkakataong yun ay merong mga taong dumating para magpagamot kay inay. Hanggang sa lumipas ang oras ay natapos ang panggagamot ni inay. Muling kumalat ang dilim. Tiyakin niyong nakasara ng mabuti ang mga bintana at pintuan ng ating bahay. Baka sumalakay na naman ang aswang at masingita na naman tayo. Matatalino rin ang mga yan. Opo, inay. Nakasara na maayos sa mga bintana at pintuan. O siya, sige. Mabuti kung ganon. Magpahinga na tayo. Nakakapagod na buong maghapong ito. Iyon po palang langis na may dinikdik na suha. Meron pa po ba? Lalagyan ko lang yung mga sugat ko. Kumikirot na naman po kasi eh. Sige. Sandali lang at kukuha ako. Oo nga, inay. Kailangan ko na rin maglagay ng langis sa aking mga sugat. Pahingi na din po ako. Pumasok ng kanyang kwarto si inay at nang lumabas ay meron ng dalang langis na may dinikdik na dahon ng suha. Ibinigay niya sa amin kaya nilagyan na namin ni Alicia ng langis na yon ang aming mga sugat. Matapos ay pinalitan din namin ng malinis na damit ang balot nun. Di nagtagal ay nahiga na kami ni Alicia. Magkatabi kami sa papag ko. Madali kaming nakatulog. Pero nang sumapit ang hating gabi, ay napabalikos ako nang marinig ko ang nakakatakot na alulong ng aso. Kasabay ang malakas na hangin. Naglangit-ngitan ng mga sanga ng mga punong kahoy sa paligid ng aming bahay. Alicia! Hoy, Alicia! Gising! Bes! Gumising ka! Bes, bakit ba? Hindi mo ba naririnig yun? Yung malakas na hangin ba o yung langit-ngit ng mga sanga ng puno? Natural lang naman yun, Bes. Kapag tinamaan ng mga hangin yung mga sangan. Gagalaw ang mga yun at lalangit-ngit. Yung iba naman hahampas dito sa yero ng bahay niyo. Oo, alam ko yun. Pero yung alulong ng aso, nakakatakot. Pakinggan mo. Oo nga no. Madalas sabihin sa akin ng mga lola ko nun na kapag ganyan daw yung mga aso, tiyak na mayroong nakikita yung kakaiba. Baka may aswang na naman sa paligid ng bahay namin, Bes. Kung ganun, huwag ka na mahiga dyan. Bumangon na tayo, tawakan yung mga gamit na pinahiram ni Mang Rolando. Baka bigla na naman sumala kayong aswang, mabuti nang nakahanda tayo. Tama ka nga. Patuloy pa rin ang pag-aalulong ng mga aso. Di nagtagal ay nakarinig kami ng mga huni ng ibong tiktik. Sa pagkakatsyang yon ay bumangon na rin pala si inay. Hawak na niya ang buntot pagi nang pumasok sa aming kwarto. Akala niya pala ay hindi pa kami nagigising. Kaagad siyang sumilip sa siwang ng bintana ng aking kwarto kung saan ay nakita niya ang isang asong itim na nasa tapat ng bintana ng kwarto ko. Palakad-lakad yun sa paligid ng aming bahay tapos ay uupo sa mismong tapat ng bintana at muling aalulong. Binitawan ni inay ang hawak na buntot pagi
Kaya napilitan akong sumilip din sa siwang ng bintana at nakita ko nga ang malaking aso. Huwag na kayong masyadong mag-alala. Alam kong nariyan lang sa paligid si Mang Rolando. Yung aso dyan sa labas, tiyak na alaga niya yan. Lahat ng nakikita ng aso nakita rin niya. Sigurado ba kayo, Aling Florida? Oo naman. Tingnan mo nga yung pusa na binato mo sa ulo. Nakatingin sa atin at nag-espiya. Akala natin ay aswang yun, pala ay alaga ni Mang Rolando. Palagay ko naman ay ganon din ang aso na yan. Ganyan kalaki ang inutusan niya para bantayan tayo. Para hindi na makalapit ang aswang kasi matatakot na sa laki ng asong yan. Bes, baka tama yung inay mo. Ayoko na maging padalos-dalos ng kilos ngayon. Baka nga alaga naman yan ni Mang Rolando. Mamaya masaktan ko na naman. Tama si Alicia. Ay basta wag na lang tayo lumabas ng bahay. Dito lang tayo sa loob. Naupo si inay sa upuang malapit sa dingding. Hindi pa siya nagtatagal umupo roon ay naramdaman namin ang malakas na kalabog sa dingding namin. Kasunod ay nawasak ang dingding na kahoy sa bahaging yun. Lumusot doon ang mabalahibong kamay ng aso. Kasunod ang ulo noon. Kaagad na nasugaban at kinagat ang kamay ni inay. Kahit nagulat ako, ay nagawa ko pa rin lumapit kay inay at tagain ang hawak kong itak ang bunganga ng aso para bitawan ang aking inay. Dahil nasugatan ng aso sa mukha, ay binitawan si inay. Yun nga lang, ang laki na ng naging sugat ni inay sa braso. Ang walang ya. Kinagat ako. Nagkamali ako na akala. Hindi pala siya alaga ni Rolando kagaya ng iniisip ko. Aswang pala ang aso na yan. Ang laki ng sugat niyo, Nay. Nalaplap ng mga pangil ng aswang yon. Lumayo na kayo sa dingding, Aling Florida. Sasalakay na naman yung aswang. Lumayo kayo sa dingding. Cynthia, huwag mong bitiwan ang itak. Tulungan mo na lang si Alicia. Pigilan niyo ang aswang na makapasok dito. Ako na bahala sa aking sarili. Delikado kung mapapasok niya tayo. Sige po, Inay. Kami nang bahala ni Alicia dito. Gamutin niyo na ang sarili ninyo. Nasaya na naman yung aswang. Babagay niya na naman yung dingding para muwasak na. Humanda ka. Walang hiya ka. Hindi kita mapapatawad sa ginawa mo pananakit sa aking inay. Papatayin kita. Bes, ganyan nga. Tagayin mo yung mukha ng walang yan. Tulungan mo ako para hindi siya makapasok dito. Ihaharang ko itong upuan sa butas ng dingding para maipit yung ulo niya. Tagayin mo pa ulit yung ulo niya, Bes. Di nagtagal ay nakita ko na biglang tumigil sa pagtatangka ang aswang na makapasok sa loob ng aming bahay. Puro angil na lang ang aming naririnig. Kasunod nun ay nakarinig kami ng mga boses ng mga taong dumarating. Nang sumilip ako sa bintana, ay nakita ko ang grupo ng mga taong nagroronda na napapaligiran na ang aswang sa pangunguna ni Mang Rolando. Dahil doon, ay lalo lumakas ang aming loob, kaya lumabas na kami ng bahay. Mang Rolando, kinagat ng aswang na yan si inay. Huwag niyo hayaang makatakas. Hindi na talaga makakatakas ang aswang na ito. Sa palagay ko, ito na ang aswang na talagang naghahanap sa inyo kasi persahan na niyang pinasok ang bahay ninyo. Mga kasama, patayin na ang aswang na ito! Sugatan niyo yung mukha at bunganga niya dahil tinagaan si Cynthia. Hindi ka na makakatakas sa akin ngayon, walang hiya ka! Katapusan mo na! Nasapul mo ng sibas ang aswang, Mang Rolando. Hindi pa siya mamamatay sa ganyan, tama lang. Dapat ay puso o sa ulo ang tamaan sa kanya para sigurado ang kamatayan niya. Kung ganon, pugutan mo na ng ulong walang yan, Mang Rolando. Nang sugurin nga si Mang Rolando ng aswang, ay kaagad niyang tinaga ng hawak niya itak. Noong una ay nakailag ang aswang kahit na nga sugatan yun. Pero nang muling umatake si Mang Rolando, ay tumama ang kanyang itak sa balikat ng aswang. Dahilan para mabalda ang isang kamay nun. Kaya naging madali na kay Mang Rolando ang tapusin yon sa mga sumunod niyang pag-atake. Nang bumagsak sa lupa ang aswang at magbalik sa pagiging tao, ay nakahinga kami ng maluwag ni Alicia, Madam Venus. Dahil yun na nga ang babaeng aswang na nakita naming nabibiktima sa sinehan. Kung ito na ang aswang na yun,
matatahimik na kayo. Wala nang manliligalig sa inyo. Marami pong salamat sa tulong ninyo, Mang Rolando. Ngayon ay magbabalik na sa normal ang buhay namin ni Alicia. Kaya lang nasugatan ang aking inay. Matatagalin yun bago gumaling. Oo nga, Bes. Yung ang sugat natin na kalmot lang ng ibong wakwak ang tagal maghilom. Yun ba kayang kagat ng aswang? Huwag na kayong mag-alala sa akin. Wala namang may kagustuhan sa mga nangyari. Ang mahalaga ay buhay tayong lahat. Wala na ang aswang kaya matatahimik na tayo. Oo, tama ang inay mo. Ang mahalaga ay magkakasama pa rin kayo kahit na may nasugatan. At higit sa lahat, Bes, magagawa na natin ulit yung mga dati nating ginagawa, di ba? Oo nga, Bes. Pero kailangan muna nating magpagaling ng mga sugat natin. O haya na naman kayong dalawa. Katatapos lang ang problema ay mukhang iba na naman ang binabalak nyo. Nagkakawanan na lang kami ni Alicia. Nang mga sumunod na araw nga ay nagbalik na ang normal na pamumuhay namin ni Alicia. Nagpagaling kami ng aming mga sugat. Inalagaan ko rin si inay dahil mas malaki at grabe ang naging sugat niya sa kanyang kamay. May mga ugat siya na natamaan ng pangil ng aswang. Dahilan para hindi na niya maigalaw yun. Hanggang sa gumaling ang kanyang mga sugat ay hindi na naibalik ang dating lakas ng kanyang kanang kamay. Para na rin siyang baldado. Kaya hindi na rin siya makapanggamot ng maayos. Kaya kinausap na lang namin ni Alicia ang mga taong dumarating sa amin para magpagamot. Pasensya na po kayo pero mula po ngayon hindi naman gagamot ang aking inay. Wala nang kakaya ng isa niyang kamay para maigalaw pa to na maayos. Oo nga po. Siguro po kapag gumaling na yung kamay ni Aling Florida, saka na lang siya manggagamot. Pasensya na po. Umalis na ba ang mga tao? Opo, inay. Wala na po sila kaya magpahinga na lang po muna kayo. Sige, Yo. sige. Pakiramdam ko ay lalo akong nangihina kapag wala akong ginagawa. Kung maigagalaw ko lang sana itong kamay ko, makakapanggamot pa din sana ako. Malaking tulong din sa atin ang mga donasyon ng mga taong nagagamot ko. Huwag na kayong malungkot, inay. Malapit na rin naman po anihin ang mga tanim nating gulay. Pati ang puno ng mangga at chiko ay marami na rin bunga. Ilang araw na lang pwede nang pitasin at ibenta sa palengke. Bes, may coaching pumarado sa tapat ng bakuran niyo. Bes, tingnan mo yung babaeng bumaba sa kotse. Parang pamilyar sa akin yung mukha niya. Parang siyang nasa sinehan nung nakaraang buwan. Noong nanood tayo ng pelikula ni Dennis na nagkagulo. Oo nga no. Siya yung kasama ng mga pulis na merong hawak na mikropono. Pero ano naman yung kailangan niya dito? Aba hindi niyo yung malalaman kung di niyo pupuntahan at kakausapin. Salubungin niyo na. Magandang araw po. Magandang araw din. Natatandaan ka namin, ma'am. Ikaw yung nasa sinihan nung mag-showing yung pelikula ni Dennis. Tama nga. Kayong dalawa din yung naroon na hindi bumalik sa loob ng sinehan. Kayo yung nagsabi nung may aswang. Kami nga po yun, ma'am. Meron po ba kaming may paglilingkod sa inyo? Well, naghahanap kasi kami ng bahay na pansamantalang mauupahan habang nandito kami at nagsushooting. May nakita kaming bahay doon sa dulo ng baryong ito. May nakapagsabi sa amin na kayo daw po ang may-ari. Itatanong ko sana kung pwedeng maupahan pansamantala. Ako nga pala si Normita. Ako naman po si Alicia at ito yung kaibigan ko si Cynthia. Dito po ba kayo mag-shooting? Sino po yung bidang artista? Si Dennis. Ako ang manager niya. Sa inyo ba ang bahay na yun? Kagaya ng sinasabi na nakausap ko doon? Sa bahay po yun ang aking tiyuhin. Matagal na po silang wala dito. Kami nga po ang pansamantalang nag-aalaga sa bahay na yun. Tumuloy na lang po kayo at na magkausap kayo ng inay ko. Ano daw ang kailangan niya, Cynthia? Inay, dito raw sa ating lugar gagawin ng shooting ng bagong pelikula ni Dennis. Naghahanap sila ng pansamantalang matitirahan. Nakita nila yung bahay ni Tio Oscar. Oo nga po. Pwede po ba naming maupahan yun kahit isang buwan lang? Mahirap kasi at malayo. Tuwing uuwi pa kami sa tuwing matatapos ang shooting. Malayo ang Manila dito. Magkano niyo ba pauupahan ng bahay na yun? Sige, upahan niyo na lang ng 500 piso sa loob ng isang buwan. Sige. Gagawin ko ng 700 ang upa sa bahay na yon. Bukas na kasi ang pagsisimula ng shooting.
Kaya kailangan ko talaga ng mauupahang bahay dito. Oh, heto ang pera. Sige, payag na ako. Ito ang susi ng kandado ng bahay na iyon. Ikaw na ang humawa. Maraming salamat. Aalis na ako. Kung may kailangan pa po kayo, magsabi lang kayo dito sa amin. Handa kaming tulungan kayo. Siya nga pala. May gusto lang sana akong itanong kung hindi niyo naman mamasamain. Sige po, ano po ba yan? Hindi po ba nakakatakot dito kapag gabi? Ibig ko sabihin wala bang mga gumagalang aswang dito? Wala naman po bakit nyo naman naitanong? Mabuti naman kung gano'n. Akala ko kasi merong mga gumagalang aswang dito, kagaya ng mga bali-balita. Ay nako, puro haka-haka lang naman ang mga iyon. Walang aswang dito. Tahimik ang aming lugar. Mabuti naman kung gano'n. Akala ko kasi dito yun napabalitang may mga aswang na gumagala. Nang makaalis na si Normita, ay binilang ni Inay ang pera na ibinigay noon. Eksaktong ang 700. Kaya naman natuwa si Inay dahil ngayong hindi na niya makakayang manggamot, ay malaking tulong ang pera na yun sa amin. Kaya nga lang ay nagtataka ko kung bakit hindi niya sinabi ang totoo tungkol sa mga aswang na gumala doon sa amin at napatay ng mga manunugis. Bahagya lang umiti si Inay. Tumanaw siya sa malayo at saka muli akong binalikan. Kung sinabi ko ba sa kanya na may mga aswang na gumagala dito? Sa palagay mo ba tutuloy pa yun na upahan yung bahay natin? Hindi na. Kasi matatakot yun. Saka wala na ang mga aswang. Napatay na kaya hindi na niya kailangang malaman yun. Oo nga naman, Bes. Tama yung inay mo. Bes, mag-shooting daw dito sa lugar natin yung idol natin. Bongga yun, di ba? Makikita na natin siya ng personal. Tama ka dyan, Bes. Tiyak na makakalapit tayo sa kanya kasi bahay namin ang uupahan nila. Hoy, kayong dalawa. Tigil-tigilan niyo na mga kakirihan niyo dyan. Baka mapahamak na naman kayo sa mga gusto niyong gawin. Tandaan niyo, artista ang mga yun at karamihan sa kanila mga mapagkunwari. Baka naman po iba si Dennis. Baka mabait naman po siya sa personal. Oo nga naman, Inay. Magiging mabait yun sa amin lalo na kapag nalaman niya na kami ang #1 fans niya rito. Natural. Papakitaan nila kayo ng mabuti kasi sa inyo sila kumikita. Kapag hindi pinanood ng fans sa kanilang pelikula, lalangawin iyon. Pero wag na wag kayong magtitiwala sa mga artista dahil karamihan sa mga iyan mapagkunwari lamang. Nagkibit-balikat na lang ako sa mga sinabi ni Inay. Hindi ko siya masisisi dahil ibang paniniwala niya tungkol sa mga artista. Nagpunta na lang kami ni Alicia sa bukid para tingnan ang mga tanim naming gulay at palay. Kagaya ng inasahan ko, pwede na ngang anihin ang aming palay ilang linggo na lang. Pero ang mga gulay naman, marami na ring bunga na pwede nang pitasin. Kaya natutuwa kami ni Alicia dahil malaking tulong din yun kapag naibenta sa palengke. Kaagad kaming kumuha ng mga basket at kaing at namitas kami ng gulay. Akala ko ba sa isang araw pa natin pipitasin yung mga to? Bakit pinitas na natin ngayon? Kasi nga, bukas darating sina Dennis. Hindi na natin maaasikaso mga to. Baka mababayaan natin at masira pa. Malalagot ako kay Inay. Tsak na si Dennis na naman sisisihin nun kasi hibang na ako. May katwiran ka nga naman. Sige, kunin natin yung mga dapat na kunin para mailako mamaya. Teka, akala ko ba'y bukas pa sila darating? Pero tingnan mo, may mga sasakyan papasok na sa ating baryo. Baka kasamahan na sila ni na Dennis. Oo, ganun naman talaga sa shooting. Nauuna yung mga crew tsaka yung mga tao magtatayo ng mga tent. Pero yung mga artista, bukas pa talaga darating. Kaya bilisan na natin para bukas wala na tayong gagawin kung hindi panoorin yung idolo natin si Dennis. Oo, tama ka dyan, Bes. Basta, gagawin kong lahat para mapalapit kay Dennis. Nang sumunod nga na araw ay dumating na sina Dennis sa aming baryo. Dahil sa aming bahay sila umupa, ay kinailangan ni Normita na dumaan sa aming bahay para ipagbigay alam sa amin na dumating na sila. Pero dahil hindi nila kabisado ang mga susi sa padlock ng mga bahay, ay sumama ako sa kanila para ako ang magbukas ng tarangkahan hanggang sa pintuan ng bahay. Mailap ang aking mga mata. Hinahanap ko kung nasaan ang aking idolo na si Dennis. Pero
Pero hindi ko siya makita ng mga oras na yun. Hanggang sa mabuksan ko na ang bahay. Ibinigay ko na kay Normita ang susi at padlock. Normita, pwedeng magtanong? Sige, ano ba yun? Nasaan na si Idol? Si Dennis ba? Nandito na? Oo, nandito na. Nandoon sa kanyang sasakyan. Baka naman pwede namin makita siya ng personal. Number 1 fans niya ako ng aking kaibigan na si Alicia. Lahat ng movie niya ay hindi namin pinapalampas. Pasensya na, pero nagpapahinga pa siya eh. Hindi siya pwedeng istorbohin. Magdamag kasi siyang napuyat sa pagme-memorize ng mga dialogue niya. Nako, sayang naman. Gusto ko pa naman siyang makita ng personal. Normita, narinig ko ang pangalan ko ah. Oo. Ito kasing si Cynthia. Numero 1 mo palang taghanga dito. Sila rin ang may-ari nitong bahay na uupahan natin. Ganoon ba? Kumusta ka, Cynthia? Mabuti naman pala at sinusuportahan niyo ang mga pelikula ko. Oo naman, Dennis. Lahat ng pelikula mo pinapanood ko. Sobra talagang galing mo. Kung gwapo ka sa sinihan, mas gwapo ka pa pala sa personal. Ay, pwede bang payakap, Idol? Pwede naman. Halika. Naku, salamat, Idol. Talagang pinasaya mo ako. Nang ilahad ni Dennis ang kanyang mga kamay, ay kaagad ko yung hinawakan. Naramdaman ko ang malambot niyang kamay. Nang yabakap ako sa kanya, ay naramdaman ko ang matitigas niyang muscle sa braso at dibdib. Talagang lalaking-lalaki siya. Ang lakas ng kanyang karisma. Halos simatayin ako sa sobrang tuwa matapos na bumitiw ako sa kanya. Nakita ko ang matamis niyang mga ngiti. Ngayon ko lang nalaman na napakabait pala niya. Sige, Idol. Uwi na ako, ah. Kung meron pa kayong mga kailangan, magpasabi ka lang. Alam naman ni Normita ang bahay namin. Sige, Cynthia. Salamat ha. Sana itong gagawin naming pelikula dito ay suportahan niyo pa din. Oo naman, Idol. Ikaw pa. Ang galing-galing mo nga eh. Siya nga pala, mahilig ka ba sa mga prutas? Marami kaming aanihin ng mga mangga at chiko. Dadalhan kita. Naku, wag na. Nakakahiya naman sa'yo. Huwag ka na mahiya, Idol. Basta bukas ay dadalhan kita ng mga prutas dito. Magluluto rin ako ng native na manok. Sige, aalis na ako ah. Masayang-masaya ako habang naglalakad pa uwi sa amin. Pakanta-kanta pa ako nang makasalubong ko si Mang Rolando. May pasan siyang isang kaing na kamatis na kinuha niya sa mga tanim niya. Ibinaba niya ang kaing sa lupa nang matapat sa akin. Bahagya siyang ngumiti at pinagmasdan ako habang ginagawa niyang pamaypay ang kanyang sombrero. Kumusta ang inay mo, Cynthia? Magaling na ba mga sugat niya? Magaling na po, Mang Rolando. Yun nga lang hindi niya maigalaw na maayos ang isa niyang kamay. Ano po bang tinitingnan ninyo sa malayo? Yung mga sasakyan doon sa pinanggalingan mo, ang dami naman nila. Totoo ba yung balita na mayroong magsushooting ng pelikula dito sa atin? Meron nga po. Yung sikat na artistang si Dennis, dito gagawin ang bago niyang pelikula. Yung bahay po ng tiyuhin ko ang inupahan nila para pansamantalahang tirhan habang nandito sila. Ah, ganun ba? Mabuti naman at napatay na natin ang mga gumagalang aswang bago pa sila dumating. Kung hindi ay baka sila naman ang perwisyuhin ng mga yon. Matapos kaming mag-usap ni Mang Rolando, ay kaagad akong umuwi sa aming bahay. Kinabukasan ay nagsimula na nga ang shooting nila Dennis. Bago ako pumunta doon, ay namitas muna ako ng mga hinog na mangga at chiko. Meron pang mga guyabano at bayabas. Inilagay ko sa basket. Matapos ay naligo ako at nagpaganda. Nagbihis din ako ng magandang damit. Kaya naman, ang mga mata ni inay ay titig na titig habang nakabantay sa akin. Pero bago siya nakapagsalita, ay nagpaalam na ako at umalis na kami ni Alicia. Pumunta kami sa dulong bahagi ng aming baryo, sa may mga kakahuyan kung saan doon sila Dennis nagsushooting. Marami ng tao doon nang dumating kami ni Alicia. Halos lahat na yata ng tagoron sa amin ay nanonood ng shooting. Nagsigawan ng mga tao na lumabas sa tent si Dennis. Pero nang makita niya ako, ay lumapit siya sa amin. Dennis, idol ang pogi mo pala sa personal! Dennis! Nandito na uli ako!
Cynthia, nandito ka rin pala. Oo naman, Dennis. Di ba sinabi ko nga sa'yo na babalik ako at dadalan kita ng mga sariwang prutas? At saka, eto nga palang kaibigan kong si Alicia. Nako, salamat ha. Paborito ko pa naman ang mga hinog na mangga at guyabano. Normita. Ikaw na muna ang bahala dito sa mga prutas ha. Tawag na ako ng direktor. Oo, sige Dennis. Akin na at itatabi ko sa loob ng tent. Cynthia, Alicia, trabaho muna ako ha. Mamaya na tayo magkwentuhan. Sige, Dennis. Dito lang kami ni Alicia. Manunood sa'yo. Galingan mo ha. Kapag sumigaw na ng action yung direktor, huwag na kayong maingay ha. Magagalit yun. Medyo maselan pa naman siya. Ayaw niya ng paulit-ulit. Oo, Normita. Dito lang kami. Di nagtagal ay sumunod na si Normita kay Dennis. Kinausap sila ng direktor kung ano ang gagawing eksena ni Dennis. Nakita namin na merong isang babaeng buntis na artista ang ililigtas ni Dennis sa isang artistang nakasuot ng maskara ng isang halimaw. May hawak na itak na kahoy si Dennis na pininturahan ng itim at silver kaya parang tunay na itak yun. Nang sumigaw na ang direktor at gumiling na ang kamera ay nagpakitang gila si Dennis. Iniligtas niya ang babaeng buntis sa kami ng halimaw na aswang. Pinatay niya ang aswang kaya naman natuwa ang babaeng buntis. Nang sumigaw ng cut ang direktor, nagpalakpakan ang lahat. Natutuwa sa magaling na arting ipinakita ni Dennis at ng mga kasamahan niyang artista. Kaya nung lumapit siya sa amin, ay halos himatayin ako sa kilig. Ayos ba ang pagganap ko? Oo naman, Dennis. Sa palagi ko, magiging blockbuster na naman ang pelikula mong to. Ganito pala yung shooting, no? Ang tagal ginagawa pero kapag pinanood, 2 oras lang tapos na. Oo naman. Kasi nga sunod-sunod na ang mga eksena kapag nasa sinehan na. Totoo bang buntis yung artistang babae na yun? Hindi, Alicia. Walang totoo dyan. Pati ang aswang ay maskara lang. Yung babaeng buntis, binilog na unan lang din yun. Nakakatakot kapag totoong aswang yun ha. Baka mahirapan akong patayin siya. Ang galing din nila. Ganyan talaga magiging reaksyon kapag nakakita ng aswang, lalo pa nga at buntis siya. Oo nga, parang yung reaction natin nung sila nakita tayo ng wakwak, diba? Wakwak? Meron bang wakwak dito? Nakakatakot naman pala ang lugar na ito. Naku, wala na, Dennis. Umalis na dito ang wakwak na yun kaya wala ka nang dapat ipag-alala. Tahimik na ang baryo namin ngayon. Mabuti naman kung ganun. Mabuti naman at napalayas na dito ang wakwak na yun. Hindi siya napalayas, Dennis. Napatay siya. Mukhang seryosong usapan ninyo ah. Narinig ko na mayroong patayang naganap. Ano ba yun? Yung wakwak at aswang na gumala dito kailan lang, napatay ng mga taong baryo. Ay, kaya wala na kayong dapat na ipag-alala. Makakapag-shooting na kayo nang walang gagambala. Delikado pala ang lugar na ito. Kaya pala yung babae, ang sama ng tingin sa akin. Para akong kakainin ng buhay. Sinong babae? May direksyong itinuro si Normita. Pero nagtaka siya nang hindi na makita roon ang babaeng sinasabi niya. Kaya muli kong tinanaw ang lugar na itinuro niya. Puro bata at mga kalalakihan lang ang mga naroon. Matapos ang mahabang araw ng shooting nila, ay nagpahinga na sina Dennis. Kami naman ni Alicia ay umuwi na rin, kagaya ng iba pang taga roon sa amin. Muli kong narinig ang galit na boses ni Inay. Paano nga ay naubos ang maghapon namin ni Alicia sa panonood ng shooting, kaya tinanggap ko ang lahat ng sermon niya. Natulog akong hindi kumakain. Pero kinabukasan lang, ay nagulat ako nang dumating si Mang Rolando na mayroong kasamang babae. Tumatagas na ang dugo nun sa hita kaya umiiyak yun. Ano po bang problema, Mang Rolando? Nasaan ang inay mo? Baka pwede naman na tulungan niya ang kapitbahay ko. Umaagas na ang dugo niya eh. 4 na buwan ng buntis ito. Narinig ko na ang sinabi mo. Nakot, sandali nga at kakapain ko ang puson mo. Ang bihira naman. Wala na ang bata sa kanyang tiyan. Sigurado ka ba, Florida? Oo, hindi ako maaaring magkamali. Wala na ang bata sa tiyan niya, Rolando. Nalaglag na. Mas mabuti pang dalihin niyo na sa agad sa bayan.
para malinis ng doktor ang kanyang matres. Kung ganoon ay tama ang sinabi niya kanina. Kagabi daw ay mayroon siyang nakitang malaking aso na nasa loob ng kanyang kwarto. Tumakbo daw yon palabas nang magising siya. Nasisiguro kong aswang yon. Kinuha noon ng fito sa kanyang tiyan. Kung ganun meron na namang gumagalang aswang dito sa atin. Kilala ko ang lahat ng mga taga rito. Walang aswang dito sa ating lugar. Ang mga yan ay mga taga-ibang lugar na dito lang dumadayo para mambiktima. Nalaman siguro na mayroong mga artista na nagsushooting dito. Kaya nakikisabay sila para hindi sila mapansin. Kahapon nga natakot yung manager ni Dennis na si Normita. Paano nga meron daw isang babae na masama yung tingin sa kanya. Hindi nga lang namin nakita kasi nga nawala ka agad. Sabihan nyo na mag-iingat sila. May dumadayo na namang aswang dito para mambiktima. Rolando, dalhin niyo na sa ospital ang babae nito. Baka maubusan pa siya ng dugo. Saka na natin pag-usapan ang mga gagawin sa mga aswang na yon. Sumunod naman si Namang Rolando sa sinabi ni Inay. Kaagad na isinakay sa tricycle ang babae at dinala sa ospital. Kagaya ng dati, matapos na magawa ko ang mga gawaing bahay, ay nagpunta ako sa bahay kung saan naroon si Dennis. Wala silang shooting ng araw na yon dahil napagod daw ang kanilang direktor. Kaya nang makita ako ni Dennis, ay natuwa siya at nagyaya na samahan ko siya na ipasyal sa aming baryo. Siyempre, tuwang-tuwa naman ako, Madam Venus. Kasi nga yung makakasama ko ang aking idol. Yun ang simula ng palagi naming pagkikita ni Dennis. Hanggang sa maramdaman ko na malapit na rin ang loob niya sa akin. Hanggang sa ipinagkaloob ko na ang sarili ko sa kanya. At hindi lang yun isang beses na nangyari. Maraming ulit. Isang bagay na hindi ko napag-isipang mabuti dahil nagtiwala ako sa kanya. Ano? May nangyari sa inyo ni Dennis? Bakit mo pumayag? Hindi ba dapat kasalan mo na bago may bigay ang sarili mo sa magiging asawa mo? Alicia, huwag kang maingay. Sinabi ko lang sa ito kasi naguguluhan na nga din ako Kasi hindi ko na rin napigilan ang aking sarili. Siguro dahil gustong-gusto ko din siya. Kaya natukso ako. Ay, pagkatapos ng kahibangan nyo, sinabi ba niya na papakasalin ka niya? Nag-alok ba siya na sumama ka sa kanya pagbalik niya sa Maynila? Hindi. Pagkatapos ng nangyari sa amin umalis na siya. Nagmamadali kasi daw baka hinahanap na siya ng direktor niya. Alam mo, ang gaga mo talaga, Cynthia. Alam mo naman yung kaugalian dito sa atin, di ba? Hindi pwede yung ganyan. Paano kung matapos na yung shooting nila tapos umalis na sa lugar na to? Paano kung mabuntis ka? Anong gagawin mo? Bakit mo pumayag na may mangyari sa inyo kung wala naman siyang binibitahang mga pangako? Hindi bale. Kakausapin ko na lang siya kapag nagkita kami. Siguraduhin mo na mapapakasalan ka niya dahil kung hindi, tiyak na malilintikan ka sa inay mo. Cynthia, papalapit ang inay mo. Umayos ka ng pagsagot, ha? Bakit ba kanina ko bang napapansin na panay ang bulungan ninyong dalawa? Meron bang problema? Wala naman po, Inay. Bakit parang namumutla ka? Tungkol na naman ba yan sa mga aswang? Opo, Aling Florida. Kasi mayroon na namang buntis na nakunan. Balita ko, aswang din yung may gawa. Oo, nabalitaan ko nga rin yung kaninang umaga. Anak daw iyon ni Aling Karin. Nakakaawa, nakuha ng sanggol sa tiyan niya at pinatay pa siya. Kaya mag-iingat kayong dalawa. May gumagala na namang aswang ngayon. Naniwala naman si Inay na tungkol sa aswang ang pinag-uusapan namin, Madam Venus. Nang sumunod na araw ay pinuntahan ko si Dennis, pero abala siya sa kanyang trabaho. Marami siyang ginawa ng mga oras na yon. Pagkatapos ng eksena ay hahawakan naman niya ang script at magbabasa, kaya hindi na ako lumapit. Naghintay na lang ako ng pagkakataon na makita niya. Nang lumingon siya sa akin ay kumuway ako, pero parang hindi niya ako nakita, kaya kinabahan ako. Nang makalipas ang mahabang oras, ay nakita ko na wala na siyang ginagawa, kaya lumapit ako sa kanya. Dennis, pwede ba tayong mag-usap? Marami akong ginagawa ngayon, Cynthia. Marami akong gagawing eksena kasi tapos na kami sa panahon. Tungkol saan ba yun? Tungkol sa nangyari sa atin ng maraming beses na. Alam mo, natatakot ako na mabuntis, Dennis. Papatayin ako ng inay ko kapag nagkaganon.
Kailangan mo kong pakasalan. Pakasalan? Nahihibang ka na ba? Nasa tugatog na ako ng tagumpay ngayon. Hindi ko bibitawan ng isang bagay na naaabot ko na para lang sa pagpapakasal sa isang probinsyanang kagaya mo. Nagtiwala ako sa'yo. Kaya kahit wala tayo malinong usapan, binigay ko sa'yo ang aking sarili. Nahibang ka sa akin. Yun ang tamang salita para doon. Gusto mo ko kaya pinagbigyan lang kita. Ang ibig sabihin nun hindi mo pala talaga ako minahal kahit konti. Ginawa mo lang pala akong pampalipas oras. Ikaw ang may gusto noon. Pinagbigyan lang kita. Tingnan mo nga yung sarili mo. Nababagay ka ba sa isang sikat na artistang kagaya ko? Baduy ka kung magsuot ng damit. Para kang isang manang. Tapos sasabihin mo na pakasalan kita? Cynthia naman. Humanap ka ng nababagay sa'yo. Tama pala ang aking inay. Napakatanga ko talaga kasi hindi ako nakinig sa kanya. Ang mga artistang kagaya mo, mga sinungaling. Mapagkunuring mabuti para lang sumikat. Pero ang totoo, masasamang tao kayo. Sabihin mo na ang lahat ng gusto mong sabihin, Cynthia. Baliwala lang yun sa akin dahil nakikipaglaro lang ako sa'yo. Hindi pa tapos ang larong ito. Nagsisimula pa lang tayo. Marami na akong gagawin. Diyan ka na. Dennis, walang hiya ka. Bumalik ka dito. Hindi pa tayo tapos mag-usap. Susundan ko pa sana si Dennis pero hindi ko na nagawa dahil hinarang na ako ni Normita. Kaya umalis na lang ako at nagpunta sa aming bukid, sa may kubo. Doon ako umiyak at sumigaw ng malakas para ilabas ang lahat ng sama ng aking loob. Doon naman ako sinundan ng aking kaibigan na si Alicia. Nang makita ko siya, ay kaagad akong lumapit at yumakap. Umiyak ako sa balikat ni Alicia. Sinabi ko sa kanya ang lahat ng nangyari. Ang walang hiya na yun. Laro lang pala sa kanya ang lahat. Inalipusta niya ako ng sobra, Alicia. Sobrang baba pala ng tingin niya sa akin. Kung alam ko lang nagagawin niya akong pampalipos na oras. Sana hindi ako nagtiwala sa kanya. Ikaw naman kasi, masyado ka nagtiwala. Paano ngayon yan kung mabuntis ka? Malaking kahihiyan yun. Sasabihin ng mga taga rito na isa kang babaeng disgrasyada. Isang linggo pa lang naman to, Alicia. 2 araw lang ay darating ng buhay ng dalaw ko. Alam kong hindi ako mabubuntis. Ang hindi ko matanggap ay ang panluloko niya at pang-aalipusta sa akin. Kung gusto niya ng laro, iyon ang ibibigay ko sa kanya. Ganyan nga, lakasan mo yung loob mo. Ikaw na lang yung inaasahan ng nanay mo kaya huwag ka magpakita ng kahinaan. Ayun o, malawak yung kabukiran. Isigaw mo dyan lahat ng sama ng loob mo pagkatapos planuhin natin kung anong gagawin natin. Cynthia, bakit ang tanga-tanga mo? Bakit ka nagmahal sa tao walang puso? Mula ngayon, tapusin mo na ang katangahan mo. Ayan nga, Bes. Tapusin ang katangahan at ibandera ang kagandahan. So anong plano mo ngayon? Gaganti ako sa manlolokong yun. Aalamin ko ang mga bahong itinatago niya para sirain ang pagkatao niya. Maganda yan. Para tayo mga secret agent na mag-iimbestiga ng palhim sa mga kalaban. Ilang araw nga ang lumipas ay dumating ang buwan ng dalaw. Kaya nakahinga ako ng maluwag. Nang muli kaming magkita ni Dennis, ay nakita ko agad na nagbago ang itsura ng mukha niya. Parang naiinis siyang lumapit sa akin. Ang hindi niya alam ay kanina pa din ako inis na inis sa kanya. Sinadya ko lang pumuesto sa maraming tao para lang ipahiya siya. Sinigawan ko siya. Nung una ay ayaw niyang lumapit. Pero nang muli ko siyang sigawan ay napilitan na siyang lumapit sa akin. Bakit nandito ka na naman? Ginugulo mo na naman ang araw ko eh. Hindi ba sinabi ko na sa'yo na ayaw ko sa'yo? Hindi naman kita ginugulo Tsaka ayoko rin naman sa lalaking responsable at walang iniisip kundi ang sarili. Alam ko yan ang lahat na ang sikat na artistang si Dennis ay mahilig pumatol sa kung sino-sinong babae. Walang pinipili kahit ang probinsyanang kung pumorma ay manang. Tumigil ka, Cynthia. Ang daming nakakarinig sa mga sinasabi mo. Bakit ka mahihiya? Totoo naman, di ba?
isa kang kahalagkaring lalaki. Pero sa tingin ko, buog ka. Hindi mo ako nabuntis kahit ilang beses na may nangyari sa atin eh. Wala ka palang binatbat, puro ka lang porma. Gusto mong sirain yung buhay ng kaibigan ko? Pwes, sisirain namin yung pagiging sikat na artista mo. Madali lang naman yung gawin eh. Kasi palagi kang pinagkakaguluhan ng mga reporter. Nasa iyo lahat ng atensyon. Kaya madali rin para sa amin na mapansin nila. Bakit nga ba nakalimutan ko? Kasama ka nga din pala sa larong ginagawa ko, Alicia. Mag-iingat kayo sa mga gagawin nyo, ha? Baka diyan kayo mapahamak. Bago pa makasagot si Alicia, ay tinilikuran na kami ni Dennis. Pumasok na siya sa loob ng bahay. Noon namin napansin na kanina pa pala nakatingin sa amin si Normita. Kadarating lang niya. May hawak siyang plastic bag na kulay itim. Bahagya siyang umiti bago pumasok sa loob ng bahay para sundan si Dennis. Kami naman ni Alicia ay umalis na roon. Noon namin nakasalubong si Mang Rolando na nagmamadali kasamang ilan pang kalalakihan. Anong problema, Mang Rolando? Yung asawa ni Melencio na 7 buwan ng buntis, sinalakay daw ng aswang. Ngayon lang. Mang Rolando, makakapambiktima pa ba ang aswang kahit tirik na tirik yung araw na kagaya nito? Ang mga gabunan kayang-kaya nila. Walang imposible sa kanila kapag sila ay nagugutom. Gagawa at gagawa sila ng paraan para makakain. Tayo na. Sumama kayo sa amin. Sige po, Mang Rolando. Susunod kami sa inyo. Tulad din natin sila ng mga nahibang sa mga artistang mapagkunwari. Dapat ay silang nabibiktima ng aswang eh, para matapos ng mga kalokohan nila. Lalo na yung buwisit na Dennis na yon. Marami kasing tao rin sa shooting. Kaya may hirapang mambiktima doon ng aswang. Kaya yung mga naiiwan dito sa mga bahay, yun yung tinatarget nila. Di nga nagtagaling nakarating kami sa bahay na sinasabi ni Mang Rolando, kung saan nakita namin na umiiyak si Mang Melencio habang yakap ang walang buhay na asawa. Wasak din ang tiyan nun at wala na ang sanggol sa sinapupunan. Nanlulumo akong napaupo sa upuang naroon. Awang-awa ako sa asawa ni Mang Melencio. Namatay yung dilatang mga bata. Kinilabutan ang buo kong katawan. Noon ko naalala si Inay, kaya niyaya ko sina Alicia at Mang Rolando na pumunta sa amin dahil nag-iisa lang ang aking inay. Tama nga ang hinala ko dahil nang dumating kami ay isang aswang na gabunan ang nagpipilit na pumasok sa aming bahay. Binabalya nun ang dingding at pintuan ng bahay. Isang bahagi ng dingding ang nawasak kaya nakapasok doon ang gabunan at nakagat na ang inay ko. Walang yakang aswang ka! Lumayas ka dito! Saklolo! Tulungan niyo ako! Aray ko! Saklolo! Sinasalakay ako ng aswang! Mang Rolando, tulungan niyo ang inay ko. Sinasalakay siya ng aswang. Hindi basta aswang yan, Cynthia. Gabunay yan. Mga kasama, paligiran natin ang aswang na yan. Mang Rolando, mag-iingat kayo. Mukhang gutom na gutom ang aswang na yan. Cynthia! Ito ang bundot bagi! Tulungan mo si Rolando! Iganti mo ako sa walang yan-yan! Kinagat niya ang kamay ko! Sige, inay. Akin na yan para ihampas ko sa walang hiyang to. Muntik ka na niyang mapatay kung hindi lang kami dumating. Ako palagi kong dinadala yung patalim na ipinahiram sa akin ni Mang Rolando. Mula na malaman ko na mayroon na namang mga aswang na gumagala dito. Sige, hulihin natin at patayin ang walang hiyang aswang na ito. Tirik na tirik ang araw ay ang lakas ng loob ng biktima. Hindi na nga malaman ng aswang ang gagawin nang makitang napapaligiran na siya ng mga taong may mga dalang sibat at itak. Lumaban ang aswang sa amin para siya makatakas. Pero desperado ang lahat ng mga naroon na hulihin siya. Nakatalo ng mataas ang aswang kung kaya nakatakbo siya palayo. Pero sinundan namin siya hanggang sa tumakbo siya sa lugar kung saan nagsushooting sina Dennis. Nung una ay nagulat ang lahat na naroon pa ang direktor. Pero nang makita nito ang totoong nangyayari, ay inutusan ng mga kameraman na itutok sa amin ang mga yon habang kinakalaban namin ang aswang. Nang masibat na ni Mang Rolando ang aswang at sugatan na yon, ay muling sumigaw ang direktor na sumali sa laban si Dennis at siya ang tuluyang tumapos sa buhay ng aswang. Nung una ay parang natakot si Dennis. Gawin mo ang sinabi ni Direk. Ang ganda ng anggulo na yan sa camera.
Dalian mo, Dennis! Sige, yun ang gagawin ko. Tapos ka na, halimaw ka! Mamamatay ka, salot! Direk, ayos na ba yun? Nasaksak na ni Dennis ang aswang. Mabubuhay pa yan, Dennis! Sa puso mo itarakas si Bob! Ikaw na ang tumapos, Mang Rolando, bago pa tuluyang makatakas yan. Wala naman palang kakayanang isang lampang artista na kagaya niya para pumatay ng aswang. Kabaliktaran sa mga ipinapakita niya sa pelikula. Ayan na, nakabawi na ang aswang. Mag-ingat kayong lahat. Nakakainis ka, bakit buhay ka pa? Dapat sa'yo wala na. Tikman mo ang latay ng buntot pagi na to. Bes, kanino ka ba nang gigigil? Sa galit sa aswang mo kay Dennis. Sa kanilang pareho, mga buwisit sila sa buhay ko. Mga walang hiya. Akin na nga ang patalim na yan, Bes. Ako na ang kakatay sa walang hiyang to para maiganti ko rin ang aking inay. Sige, pero mag-iingat ka. Sa sobrang galit ko kay Dennis, ay ang aswang na napagbaligan ko ng inis. Kaagad ko siyang nilapitan at una kong tinaga ang kanyang kamay na kakalmot sana sa akin. Nang masugatan yun ay napaatras. Kaya naman, nang makita kong natakot na ang aking kalaban, ay magkakasunod na unday ng saksak ang ginawa ko na tumama sa kanyang katawan. Sugatan ang bumagsak ang aswang. Gumapang yun, pero kinubabaw ko pa rin at sinaksak ko naman sa likuran hanggang sa tuluyan na siyang mawalan ng buhay. Nang tumayo ako, ay duguan na ang aking mga kamay at damit. Narinig ko na lang ang malakas na sigaw ng direktor. Kasunod nun, ay nagpalakpakan ng lahat. Nang tingnan ko ng masama si Dennis, ay parang naiinis siya. Kaagad siyang umalis. Paano nga ay inagawan ko siya ng eksena? Ganyan talaga ang mangyayari sa mga aswang na tinatamaan ng mga benditadong armas. Natutunaw sila. Yung iba naman, nagiging abo. Bes, kailangan ko nang umuwi. Kailangan kong tulungan si inay. May sugat siya. Sige, Bes, tayo na. Haling Florida! Bes, ang inay mo nakadusay na! Inay, akala ko kanina hindi kayo napuruhan ng gabunan na yon. Akala ko ayos lang kayo kaya sumama pa kayo sa pagtugis sa kanya. Bakit di niyo sinabi na maluha ng mga sugat ninyo? Kung sinabi ko ang kalagayan ko, mawawala ka sa konsentrasyon. Anong nangyari sa gabunan? Patay na siya, inay. Ako mismo ang tumabo sa kanya kasi alam kong nakagat niya kayo. Pero sana naman nagsabi kayo para kaagad ko kayo nadala sa ospital. Mabuti naman ko. Ganon. Magaling ang ginawa mo, anak. Dapat talaga matabang. Inay! 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 Hindi na nagawa ni inay na ipikit ang mga mata niya. Namatay siyang nakatingin sa akin. May ngiti sa kanyang labi. Alam ko na masaya siyang namayapa dahil nalaman niya na naiganti ko na siya sa aswang na pumatay sa kanya. Nang malaman ni Mang Rolando ang nangyari kay inay, ay kaagad silang nagpunta sa aming bahay. Dahil wala naman akong kakayahang magbayad ng punerarya at pambili ng kabaong, ay gumawa na lang si Mang Rolando ng kabaong ni inay. Isang araw at isang gabi lang siyang pinaglamayan at inilibing na rin namin siya kasabay ng asawa ni Melencio. Pagkatapos noon ay umuwi na kami ni Alicia. Naging tahimik ako ng mga sumunod na oras. Nakaupo sa harapan ng aming bahay. Pinagmamasdan ko ang mga upuan at lamesang naroon. Naalala ko ang paggagamot ni inay hanggang kumalat ang dilim. Noon, nakita ni Alicia ang alaga niyang aso. Doggy, pambihira ka. Anong dala mo? Bakit ang baho niyang nasa loob ng plastic na yan? Parang kilala kong plastic na yan, Bes. Pinaglagyan ko yan ng pagkain binigay ko kay Dennis, ah. Yung adobong manok. Nako, Bes, nandito nga sa loob ng plastic yung mga karning manok na binigay mo kay Dennis. Hindi man lang yata tinikpan ng loko na yun. Nabulok na lang dito sa plastic, oh. Saan kaya yan nakuha ng aso mo? Sigurado akong lahat ng mga binigay ko sa loko na yun ay tinapon niya lang din. Uy, teka, Doggy, saan ka pupunta? Malapit ng dumilim, halika nga dito.
Huwag mong pigilan. Ang ugali ng mga aso ay parang sa ibon din. Kung saan marami silang nakukuhang pagkain ay doon sila pabalik-balik. Tsak na babalik ang aso mo kung saan niya to nakuha. Kaya sundan na lang natin siya. Talaga matalas yung utak mo, Bes. Palagay ko tama ka nga. Tara sundan natin yung aso ko. Nagpasya kami ni Alicia na sundan ang alaga niyang aso at nakita namin na nagpunta yon sa likod ng bahay na tinutuluyan nila Dennis. Nagbungkal ng basura doon. Kaya nalaman namin na lahat ng mga prutas at pagkain dinala ko ay doon lang pala itinatapon ni na Dennis. Nabulok na ang mga prutas at ang mga pagkain. Mga aso at iba pang hayop ang nakinabang ng mga yun. Kaya lalong nadagdagan ang galit at inis ko kay Dennis. Wala man lang siya kinaing isa man sa mga dinala mo sa kanya. Andito lahat at nabubulok. Talagang puro sakit lang ng kalooban ng binigay sa akin ng loko na yon. Pati ang pang-aalipusta niya ay hindi ko makakalimutan. Kaya gaganti ako. Halika, Bes. Simulan na natin mag-espiya. Alam ko ang pasikot-sikot sa bahay na to. Sige, Bes. Abala sa shooting ng ibang artista. Pero hindi ko nakitang naroon si Dennis. Baka nandyan sa loob ng bahay. Huwag kang maingay. Malapit na tayo sa bahay. Maghanap tayo ng mga butas sa dingding para masilip natin siya. Dito sa banda rito, Bes. Narinig ko yung boses nila. Ito yata yung kwarto sa bahay nito. Tama ka. Eto, mayroong butas. Ang siraulong babaeng yun. Walang awa niyang pinatay si Dindo. Tuwang-tuwa naman ang walang hiyang direktor na yun. Ano kaya kung siya naman ang lapain ko? Nasisiraan ka na ba ng ulo? Kapag pinatay mo si Direk, tapos na ang pangarap mo maging isang sikat na artista. Tandaan mo na siya lang ang nagbibigay ng magagandang role sa'yo. Kaya mag-isip ka bago ka kumilos. Ngayong wala na si Dindo, sino ang kukuha ng pagkain ko? Eh di ako. Alam mo naman na hindi kita maaaring pabayaan. Higit pa sa isang manager ang trabaho ko sa'yo, di ba? Lahat ay kaya kong gawin para sa'yo. Pati ang sarili ko ay kaya kong ibigay sa'yo. Kaya nga hindi kita pwedeng ipagpalit kahit kanino eh. Halika nga sa tabi ko. Ang bang-bango mo naman. Halik nga. Mamaya na ang kapilyo ang iniisip mo. Kainin mo na muna itong pitos na dala ko habang sariwa pa. Alam ko kasi na gutom ka na. Wow! Ang laki ng fetus na to ah. Talagang mabubusog ako dito. Siya nga pala. Nagawa naman pala ni Dindo na patayin ang ina ni Cynthia bago siya nasukol ng mga tao. Pero napatay din siya ni Cynthia habang kinukunan ng kamera ni na Direk. Lahat ng pinag-usapan nila ay narinig namin ni Alicia. Mga kalahi pala nila ang mga aswang na gumagala sa aming baryo at nang bibiktima. Nasilip din namin mula sa butas kung paano kinain ni Dennis ang fetus na dala ni Normita. Sa pagkabigla ko ay napaatras ako. Muling binalot ng magkahalong kaba at galit ang buo kong pagkatao dahil ang tao na gusto kong gantihan ay isa palang nakakatakot na aswang. Kaagad kong niyaya si Alicia para umalis. Plano namin na sabihin kay Mang Rolando ang aming natuklasan. Pero isang lata ang natapakan ni Alicia na nakagawa ng ingay. Narinig na Dennis na naroon kami sa likod bahay kaya kaagad silang lumabas. Tumakbo kami palayo. Sina Alicia at Cynthia yon. Alam kong natuklasan na niya ang lihim natin kaya kumilos na tayo. Patayin natin sila. Tayo na, Dennis. Hindi nila dapat maibunyag sa sinuman ang lihim natin. Delikado ang magiging sitwasyon natin kapag nangyari yun. Habulin na natin sila. Dalian mo, Alicia! Kailangan makalayo tayo rito! Hindi natin sila kayang harapin kung tayo lang dalawa! Kailangan malaman to ni ng Mang Rolando! Nalinti ka na. Mga salot na aswang din palang dalawang ito. Ibig bang sabihin lahat ng kasama nila sa shooting? Mga aswang din na tagkukunwari lang na mabait. Kaya nga hindi tayo dapat magtiwala sa sino mang kasama nila. Kunwari lang ay hindi sila maniniwala sa atin para pagtakpan ng kanilang kasamahan, lalo pa nga at sikat si Dennis. Maghiwalay na lang tayo ng direksyon, Cynthia. Meron tayong chance na makahingi ng tulong kung isa sa atin ang hahabulin nila. Magpapahabol ako sa kanila. Ikaw na yung humingi ng tulong. Sige, Bes. Mag-iingat ka. Naghiwalay nga kami ni Alicia ng direksyong pinuntahan. Buong akala ko ay si Alicia ang hahabulin nila. Nagkamali ako dahil ako talaga ang pinuntayan ni na Dennis.
Ako ang kanilang hinabol. Mabuti na lang at hindi ko inihiwalay sa aking katawan ng patalim na ipinahiram sa akin ni Mang Rolando. Tuloy-tuloy akong tumakbo sa malawak na taniman ng talong. Malalaki na ang mga puno nun. Mas mataas pa sa akin. Kaya naman ang mga sanga nun ay tumama sa aking mga kamay kapag hinahawi ko. Ang mga nababali namang sanga ay tumatama at sumusugat sa aking mukha. Pero hindi ko yun pinapansin. Ang mahalaga sa akin, matakasan sila Dennis. Takbo hanggang merong kang mapagtataguan, Cynthia! Dumating na tayo sa huling bahagi ng ating laro. At ito ay ang iyong katapusan. Doon ako sa kabila. Sasalubungin ko siya ron. Alam kong nasa paligid ka lang. Naaamoy ko ang iyong katawan. Hindi ka makakapagtago sa akin, Cynthia. Norbita! Nandito siya! Talagang ginawa mo lang palang laro ang lahat ng bagay na namagitan sa ating dalawa. Kayo naman ang kaibigan mo ang nagsimula ng larong ito. Kayo ang dahilan. Kaya kami napunta sa lugar na ito. Anong sinasabi mo? Ikaw nga tong nang alipusta at gumawa ng masama sa akin at sa aking ina. Ngayon, sasabihin mo ako nagsimula ng laro? Baliw ka na talaga. Kung natatandaan nyo yung aswang na nakita nyo sa sinehan, nanay ko yun. Nakita nyo ang mukha niya kaya binalikan niya kayo. Ang kaso, siya ang nadisgrasya nyo. Ang kapatid kong babae, kayo rin ang nakapatay. Pati si Bindo. Kaya sinabi ko sa aking sarili, ikaw at ang mga taga rito pagbabayarin ko. Kasalanan niyo ng inay mo. Sinundan pa niya kami dito kasi natatakot siyang mabunyag. Sinaktan niya ang inay ko kaya dapat lang yun sa kanya. At yung gabunan na pinatay ko, tama lang din sa kanya yun kasi pinatay niya rin ang inay ko. Kung ganoon ay tama rin talaga ang mga planong ginawa ko. Ako ang nag-suggest kay Direk na dito mag-shooting para makilala ko kayo at mapagbayad sa kasalanan nyo. Pinaglaruan kita at ipinapatay ko ang nanay mo. Ang sakit, di ba? Naramdaman mo rin ang sakit ng kalooban ko nang mamatay ang nanay at kapatid ko. Tama ka! Sobrang sakit ng ginawa mo sa akin, lalo ng pang-aalipusta mo, matapos mong pagsawaan ang katawan ko. Hindi kita mapapatawad. Papatayin kitang walang hiya ka! Hinugot ko ang patalim sa aking bewang at sinugod ko si Dennis para saksakin. Pero bago ko magawa yon, merong pumigil sa aking kamay at pilit na inagaw ang aking patalim. Nang lingunin ko, ay nakita ko na ang aswang na si Normita pala ang pumigil sa akin. Nang mabitawan ko ang patalim ay sinakal ako ni Normita. Napakalakas niya. Nagawa niya akong iangat sa lupa. Halos hindi na ako makahinga. Hindi ako makawala sa pagkakasakal niya. Nang malapit na akong mawala ng ulirat at inihagis niya ako sa lupa, nagpagulong-gulong ako. Mabilis ako nilaptan ni Dennis habang nakahiga ako. Dumapa din siya sa tabi ko. Hilong-hilo na ako kaya hindi ko na magawang bumangon. Ito na ang huling bahagi ng ating laro, Cynthia. Ang iyong katapusan. Tapos ay isusunod ko si Alicia at si Rolando. Kami na ang maghahari sa lugar na ito. Ubus na ang takot sa katawan ko, Dennis. Gawin mo na kung anong gusto mong gawin sa akin. Huwag mo akong bibigyan ng pagkakataong mabuhay kasi papatayin kita. Nagkamali na ako sa mga unang plano ko. Kaya sa pagkakataong ito, titiyakin kong hindi na. Sa palagay ko ay nagkamali ka ulit, hangal. Dahil meron pa akong baong asin at bawang sa bulsa ko. Lagunin mo mga to! Yan! Ubusin mo! Ang hapdi ng bibig ko. Nalapnos na yata ang dila ko. Walang hiya ka talagang babae ka. Hangal ka. Talagang ginagalit mo ako, ha? Normita, tapusin mo na ang babaeng yan. Yun lang naman ang hinihintay ko na iutos mo eh. Kanina pa ako nagpipigil sa aking sarili. Gusto ko nang lapain ang babaeng ito. Tuwang-tuwa si Normita nang lumapit sa akin. Inilabas niya ang matatalas niyang pangil para kagatin ako. Pinahaba rin niya ang kanyang dila at pumulupot sa aking leeg. Pero bago pa niya ako masakal ng tuluyan, ay isang sibat ang tumama sa kanyang dibdib. Hindi niya yun inaasahan. Nang lumingon ako sa di kalayuan, ay
ay nakita ko na sina Alicia. Si Mang Rolando pala ang may gawa nun. Kasama na niya ang mga taong baryo. Napaligiran na nila sina Normita at Dennis. Dahil doon ay muli akong nabuhayan ng loob. Pilit kong inabot ang nabitawan kong patalim at nang makuha ko yun ay pinutol ko ang dila ni Normita. Mapapasigaw sa sakit si Normita. Aatras palayo sa akin. Ang lansa ng laway mo! Sinaktan mo ako kanina. Ngayon, ikaw naman ang paparusahan ko. Tikman mo ang talim ng bendetadong patalim! Hangal ka talaga, Cynthia. Sinira mo ang lahat ng mga plano ko. Tama lang yan. Tikman mo ang ganti ko sa'yo. Mali pala. Ganti ng taong baryo na nawala ng mga mahal sa buhay ng dahil sa'yo. Ang mga kagaya mong halimaw, hindi na dapat mabuhay sa mundo. Kamatayan para sa mga salot. Pues, magsama-sama kayo sa impyerno. Isasama kita sa kamatayan ko, Cynthia. Mali ka dyan. Gaya ng sinabi mo na ako ang nagsimula ng laro, pues ako rin ang magtatapos. At ang huling bahagi ay ang katapusan mo. Nagliparan ng mga sibat na hawak ng mga taong baryo. Lahat ng iyon ay tumama sa katawan ni Dennis. Kaya bago niya ako malapitan, ay nanghina na siya. Napaluhod siya sa aking harapan. Kahit nahihirapan na siya magsalita at bumubulwak na ang dugo sa kanyang bibig, ay nagawa pa rin niyang tumawa saglit para ipakita na kahit natalo na siya, ay hindi pa rin siya pwedeng magpakumbaba sa akin. Panalo ka sa ating laro. Hangal na babae. Hanggang sa kamatayan mo, dinala mo ang iyong kahambugan. Isang malaking pagkakamali talaga ang hangaan ka at mahalin. Wala kang kwentang nilalang. Masunog ka sa impyerno! Patay na si Dennis Bess. Tatapos na rin ang lagim. Matatahimik na tayo. Tahan na. Ang mahalaga, ligtas at buhay tayo. Kagaya ng ibang mga aswang, naging abo rin ang katawan ni Normita at Dennis. Naging tikom ang bibig ng mga taga-baryo nang magtanong ang mga kasamahan ni Dennis. Iniisip kasi namin na baka aswang din sila. Nang hindi na nila makita ang dalawa, ay nagpasya silang umalis na sa aming baryo. Nang mga sumunod na araw, may mga pulis na dumating at nag-imbestiga. Nalaman nila na may gumagalang aswang noong mga nakaraang araw. Kaya naisip nila na baka nabiktima ng mga yon sina Dennis at Normita. Naging tahimik ang buhay ko ng ilang buwan. Hanggang sa bumalik galing abroad ang aking kababata na si Michael. Niligawan niya ako at nang sagutin ko siya, ay nagpakasal kami at namuhay ng masaya. Sana po mga giliw ko na listeners ay nagustuhan niyo ang aking kwento. Baka maaari naman na mag-iwan kayo ng comment at i-like ang video na ito. At sa iyo, Madam Venus, maraming salamat kung mapili mo ang aking kwento. God bless and more power sa Aswang Diaries.